magkasama. Aming mga mahal na lolo at lola, nanay at tatay, gusto ko po alam ninyo, noong balang araw, masungkit po namin ni Yorme ang korona. Ang koronang to ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo, at para po sa Panginoon. Kaya, Manila! Mahal na mahal na mahal namin kayo. Ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. At ngayon po mga minamahal namin mga lolo at lola, mga nanay at tatay, ikinalarangan ko na po ipakilala sa inyo ang galing sa hirap, subalit nagsumika, ang magbabalik ng lingning at gloria ng lungsod ng Maynila, ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Si nanay nagre-request mag-dying inside daw ako. I love you. Hi! Hello! Nako, siestang-siesta. Oh, atrasadong oras to. Dapat nagpapahinga kayo. Tingnan nga natin kung sino ang pinakagising pa. O, doon sa Podly. Yan, yung mga nagliligawan dyan. Kasi gandalahan ng nililigawan. Hi! Hello! Malakas. Ito kaya wakali. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. Tingnan nga natin. Hanga! Hi! Hello! Gising na gising pa. O sige, nasa kamay. Tapos sabay, inaginot! Good afternoon! Magandang hapon sa inyo at maraming salamat. Maraming salamat at tinigon ninyo ang aming panyaya. Bagamat marami kayong mga gawain sa bahay, o dili kayo, malamang by this time nagpapahinga kayo. Ngunit, nandito kayo ngayon sa amin. Kaya maraming salamat po mga nanay ko, tatay ko, mga lolo't lola ko. Pumanatag naman kayo. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo, ang dami nyo ng problema sa buhay, araw-araw na kinakaharap. Pati ba naman yung away ng mga politiko, poproblemahin nyo pa rin. Alam naman ng taong bayan kapag maghahalalan ang mga politiko, magkakaway. Yung magkakapitbahay, kaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkapitbahay, kaway pa rin. Kaya pumanatag kayo mga lolo't lola ko. Dito, hindi kayo makukusumi dahil wala kayong maririnig na panira. Opo, wala kayong maririnig na mga masakit na salita. Dahil kami, ang bilin ko sa Your Miss Choice, sabi ko sa kanila, umayos kayo. Yung utaw, binigyan na kayo ng oras. Ngayon, huwag nyo nang sayangin. Dahil kung kayo tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. At kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. At kalaunan pagdating ng araw ng paghukom. Hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon. Tama po ba? May nangonsume ba sa inyo?
buti naman. Eh, kamusta po? Si Apple daw. Masakit ba sa tenga? Eh, kayo naman na may problema, nakikinig lang kayo eh. Ayusin niyo yung tenga niyo, huwag yung boses niya. Anyway, kamusta po kayo? Ay, di salamat sa Diyos. Opo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos, dala ng ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Takot na takot tayo, baka tayo magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19, dala ng pandemya. Kaya salamat sa Diyos, ano't-ano pa man ang nangyari sa nagdaan at ano't-ano pa man ang mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon, salamat sa Diyos, ito tayo nasa SM San Lazaro, buhay tayong lahat. Nakaraos, nakatawid. Ayun ang mahalaga. Dahil habang buhay, may? Naman. O, nay, tay. O, basta tayo chill-chill lang. Real talk lang tayo. Matanong ko lang po kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Hindi namin nakita yung hinahanap yung dati. Yung dati hinahanap. Hindi na satisfied sa amin. Hindi lang kayo sa akin ko eh. Mahirap tingnan kasi si Arne. Sa totoo lang. Nalat ko. Easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi, kaya ko yung natanong, siyempre, nangangamba din ako. Abay, bakit? Dahil ang mga nangaupo, alaga ko po. Opo, hindi naman yan kailan. For almost 20 years, inaruga ko yung mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinang. Tingnan po natin kung totoo bang inaruga ko yung kanyang mga anak. Tingnan po natin ha. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. puro nakuna. Nakaupo? Nakuna. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate. Puro nakuna. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Kami. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan o hindi naman ako para umusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan, kalaunan. Tama po ba? Tay, inyo, matanong ko lang kayo. Maghanap kayo ng kahit na isang dumagoso lang sa City Hall. Wala. Wala. Bakit? Dahil bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko ang mga anak ni Boss Danny. Dahil tayo mga Pilipino, hindi lang mga batang Santa Cruz. Ha? Hindi lang batang Maynila. Bilang isang Pilipino, isang tinatamos ang ilong natin, o ipinagmamalaki natin kaugalian sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw ng Utang na loob. at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Kaya naman, inayos. Ngayon, tanong, Yorme, tatanong ka pa ba ng utang na loob? Sagot, opo. Bakit? Pilipino ko. Ganun talaga tayo. Kaya lamang, may pakiusap lang ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tanong, bakit sila nagagalit?
Eh, yung taong bayan yung sumisigaw. Masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh, taong bayan sinasabi, bumalik ka na. Taong bayan sumisigaw na bumalik ka na. Ako sinigawan niya. Huwag ka na bumalik! Tama, sakit sa tenga. Pareho tayo eh. Yun din ang naging reaction ko eh. Napanood niyo? Napanood ko din eh. Eh, bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Eh, hindi naman kanila yung pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. At kami, empleyado lang ng mamamayan. At ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expired. Tapos papalik ka sa taong bayan. At pag nagustuhan ng taong bayan ang trabaho mo, ang sasabihin ng taong bayan, approve, renew ka for another 3 years. Tama mali? In fact, kapag naging mabuti ka pa sa iyong tungkulin, ipopromote ka pa ng taong bayan. Katulad ng ginawa sa akin ng mga taga-Maynila. Una, sa Tondo, konsihal, 9 years, finish or not finish, pass your paper. Tama po ba? O kayo kasama mga taga Santa Cruz, taga District 2, 3, 4, 5, 6 at District 1, ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor, Vice Mayor, finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo akong nagagalit. Pati yung congressman yung si Chihuahua. Nung araw, panay sila papuri ng papuri ng papuri. Akala ko ako na papuri ng puri. Ngayon ako na pinakamasama sa paningin nila. Ano ba pinangangamba nila at pinangungunahan nila magiging desisyon ng taong bayan? Tingnan ninyo naman. Kayo naman po ang malagay sa sitwasyon ko. Ba't naman ako hindi magtatampo? Una-una, waglit ako na wala. Binago-bago na nila. Kaya nga natin sila binoto, ang buong akala ko, ewan ko kung akala nyo rin, na kung ano yung nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Waglit binago-bago na. Ano unang-una nilang binago? Yung pinakamalapit pa sa akin. Tungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Tay, totoo ba? Na kapag araw ng payout, halimbawa first quarter, at wala ka sa araw ng payout ng pensyon, forfeited na yung pensyon mo. Mali yun. Tingnan natin ha. Nay, alalahanin natin kung ano nangyari. Wala pa naman kayong Alzheimer's, no? Wala pa. Kasi iba dito parang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. Ibig sabihin, sa dinami-dami na nagdaang mayor, sa hinaba-haba ng panahon ninyo ng pamumuhay sa Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynilang mayor, laging konti na lang ang birthday. Totoo naman. But you took the risk of electing a young mayor. At yung batang mayor na yun, gumawa ng isang programa para sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, lahat ng senior citizen, pantay-pantay, may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Ano sabi ko? Nay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, doble ka sa second quarter. Tama mali? Ano pa sabi ko? Tay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Ano pa sabi ko? Mga lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung Enero, hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Pilipin. Enero, Febrero, Marso,
Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, hey! Ganado kayo, ha? Ay, anong ibig ko sabihin? Pag hindi mo nakuha yung buong taon, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig ang makukuha ng matanda. Kung 2 sila matanda sa bahay, 12,000. Kung 3 na sila senior citizen, 18,000. Panatag na panatag yung tao. Hindi siya nangangamba. Kasi hindi naman mahula ng matanda kung anong araw ang payout. Ano nangyayari ngayon? Siyempre, sa takot ng matanda, alam naman ng mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga nagigising yan. O sa takot, sa nervyos, anong gagawin ng matanda? Pagising sa umaga, saan yan pupunta? Chairman, balita. Wala pa, Nay. Sawi, uwi, tulog. Gising ulit bukas ang umaga. Saan na naman pupunta yan? Naku, doon naman sa orketa yan. Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan. Lolo, Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami sa Cavite. Yung pobreng matanda, walang magawa. Apo tumawag. Nagbakasyon. 2 days after, balik ng Abilida. Uy, Chairman, anong nangyari? Nakunay nagkabigay ang hapon, wala ka. Hindi ko maintindihan, 500 piso ipinagdadamot pa natin. Sa totoo lang, ito, rito. Yung iba naman sa inyo dito, 500 piso. But it's not the money. It is not how much. It is the act itself. Sa hinaba-haba ng panahon, nagbabayad kayo ng amilyar. Sa dinami-daming nagdaang mayor, for the first time nakita ninyo yung pagpapahalaga sa inyo ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Yun yung point nun. It's not the amount. It's not the money. It's the program itself. In fact, yung iba sa inyo pinagagalitan pa ng anak. Ano sabi ng anak nyo? Nay, huwag ka na pumili dyan ang init-init. Baka may stroke ka pa, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay. Ano sabi ng matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Alam mo yun, itinatangos mo lang ng ilong. Nang naramdaman mo, ay, may bilang pa ako. Hay, mahalaga pa pala ako. Importante pa pala ako. 500 piso, pagdadamot mo pa. O, Nay, totoo ba? Totoo ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Ulitin ko ha, kasi kayo naman na nakakaalala dahil kayo naman nakatikim noong programa ng panahon ko. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala. Botante o hindi. Bakit ko inisip na isama botante o hindi? Bakit? Kasi malayo pa, inabatan ko na. Dahil yung matanda, patuloy na tatanda. Tatanda, magkakasakit. Ngayon, nahirami sa karamdaman for 6 years. Dahil hindi na nakaboto ng 2 eleksyon, tanggal na sa listahan ng botante. Tama, mali? Pero buhay pa yung asawa mo. Humihinga pa. Tao pa. Mamamayan pa. Dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Wow! Lupit nyo, Teng. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Chihuahua. Hindi nyo napansin, bakit ko pinagpantay wala akong pinili? Mayaman, middle class. Dahil typically, ang gobyerno kung tumingin, partikular.
Ito hindi ginawa ko pangkalahatan. Bakit? Para hindi na magkasamaan ang loob. Pero mo dalawa kayong magkasawa, nasa loob ng bahay. May karamdaman. Mano pa. May karamdaman. Yung mahal mo sa buhay. Nanay mo. Tatay mo. Tapos biglang mawawala dahil walang pakinabang sa politika, wala ng programa. Mali yun. Masakit yun eh. Tumulong ka na nga, nakasakit ka pa ng damdamin. O tay, totoo bang wala na yung gatas ng isyo? Totoo ba yung chismis na pinalitan ng stick mo? Totoo? Galit talaga sa inyo. Ibigyan ko yung gatas para lumakas, binilising nyo, diabetes. Tay, totoo na ba wala na rin yung black rice at brown rice? Alam niyo ba istorya ng black rice? Napagalitan ako ng matanda dyan. Ang sabi sa ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa amin bigas, ulit pa. Maitim na, makunat pa, mahirap pang lutuin. Sabi ko, Nay, pasensya ka na. Yan kasi yung pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Tay, totoo ba? Yes! Yung cake, naging cupcake. Totoo? Wala na rin? Wala ka na natanggap? Tay, real talk. You know what's ironic about the situation? The irony is, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Opo, alam nila ang dahilan ko kung bakit parang spoiled yung mga senior citizen. Alam nila, kaya si Chihuahua, majority floor leader yan eh. Kung siya yan, majority, pakasama ng amo niyang vice mayor. At alam nila ang dahilan ko kung bakit parang ini-spoiled ko kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Real talk. Parang pag birthday ko nag-uusapang kinakabahan kayo lahat. Ngayon maganda dyan. Lahat tayo dyan pupunta. Pero kidding aside, alam mo yung pakiramdam mo, ikaw yung bata, nasa loob ka ng bahay, yung mabigyan mo ng ngiti, yung matanda, yung maparamdam mo sa kanyang mahalaga pa siya, yung maparamdam mo sa kanyang pinagmamalasakitan mo pa siya. Tama sinabi ni Gigi. Nung bata kami, malambot ang buto namin, matitigas ang buto nyo, inalagaan mo kami. Ngayon naman, paano ba naman marupok na buto nyo, kami naman ang matigas ang buto, alagaan namin kayo. Tama! Alam nila yun. They should know. Why change it? Bakit kailangan pang baguhin? Bakit pagpatingkol sa senior citizen, pahirap ng pahirap, pawala ng pawala, paliit ng paliit. Pero kung makapagsumba sila sa Roas Boulevard, linggo-linggo, milyon-milyon ang gastos. Kung magpasosyo sila sa city, milyon-milyon ang gastos. Pagdating sa matanda. Bagya, agad. Parang namumutla kayo. Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumain? Ha? Kumakain? Taas ka kamay na hindi pa kumakain? Ha? Hindi pa kayo kumakain? Huwag kayo maglala, lilipas din yan. Alam nyo taga-Tondo-Toits. O sige, Tay, umuwi kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Pag-asa man lamang, mabusog kayo ngayong araw nito. Mayaman Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, totoo ba na kapag kayo magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online schedule pa kayo? Sisya? Chinese general? It doesn't make sense. Tay, real talk. Diyan yung mahalata ng leader
hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit ko nasabi yun? Tingnan natin ha. Sige, sakyan natin. Sumunod tayo sa pamahalaan. Yun ang gusto nila. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Cellphone. Libre ba cellphone? Toast gas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Toast gas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Tay, anong pangalan niyo, Tay? Tatay Armando, kwentuhan lang to ah. Hindi to mangyayari sa'yo. Sample lang. Just for the sake of conversation. Isang araw, halimbawa, si Tatay Armando hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center, hinahapo ako, magpapacheck up ako. Ano sagot mo nga po? Tumigil ka lo ha, wala kang online. Ano nangyari kay Tatay? Paalam na aking ama. Kala mo ako ikaw lang marumanta. Doesn't make sense. Ano ibig sabihin? Magpapag-BP lang ako? Kailangan ko pa mag-online schedule? Wow! Tay, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, kaya hindi ko ako lang. Yung panahon na sinundan ko, si Era, si Alfredo Lin, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachi, si Villegas, si Lacson, lahat na nagdaang mayor. Ang taong bayan pagpupunta sa health center, 1-2 sawa. Anytime pupunta ka sa health center, magpapacheck up ka. Bakit yung kailangan pang i-online? Oh, Tay, para mabilis ang usapan. Kung manatag kayo, pangalawang pag-asa ni Winnie nyo, may awa ang Diyos, nakabalik tayo sa tulong nyo. Ang una kong ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia sa mga matatanda. Naalala niyo yung bumili ako ng dati? Vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Dahil nawala na rin yung bakuna ng sanggol. Ibabalik ko ang Metformin Losartan. At ibabalik ko, Tay, yung iron and calcium para sa mga buntis na mga nanay at tatay nating umaasa sa health center. At higit sa lahat, ibabalik ko yung dating magaang accessible na sistema ng healthcare system natin sa health center sa Manila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot dito, hindi ako. Opo, kasi siyempre, ako may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Pero pag sa akin ang galing, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Pero kayong tatanungin ko, kung napapansin ninyo, yung napapansin ko yun. Tay, mga lolo ko, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Totoo? Walang charutan? So, yung napapansin ko, napapansin niyo din. Ano nangyari sa atin? Bakit tayo bumalik sa dekada 80? Kasi, nandoon na tayo sa truck na compactor eh. Maayos na kolekta, pati looban, nakukolekta ang basura. Ngayon bumalik tayo doon sa truck ng malaking hindi mo maintindihan, ni hindi makita yung kalsada natin, pagkalaki-laki naman ang kalsada. Ano nangyari? Bakit kailangan baguhin? Panatag na ang tao eh. O ngayon, nakapunta na ba kayo sa Blumentritt? Wow! Masarap!
Huwag kayo mag-alala, ako sanay. Ewan ko kayo. Inaalmusal ko araw-araw yun. Hindi nakalulungkot isipin eh. Mga nanay ko, mga tatay ko. Bakit tayo backward imbis na forward? Tay, nakalulungkot isipin, lalabing 7 lang ang LGU sa Metro Manila. Tingnan niyo, pang ilan tayo. Number 17 out of 17. Tinalo pa tayo ng Pateros. Opo, saan galing yan? Sa akin? Hindi po. Siya sa atin ninyo. Philippine Statistics Authority. Gobyerno. Yung paglago natin, bumagal. Tay, nung binoto ninyo akong mayor, number 16 tayo. When I left the city, we became number 3 in just 2 years. Naalala niyo? Tay, kung dito, pangkulilat tayo, dito sa sumunod, number 1 naman tayo. Sa krimen. Sa buong Southeast Asia, not Philippines, but Manila. Pansinin niyo po yan, puro syudad po yan sa Southeast Asia. Makikita niyo po yan, may Iloilo, may Cebu. Tay, ano nangyari sa atin? Anong ibig sabihin yung number 1 tayo sa crime index? Number 1 naman tayo sa patayan, holdapan, nakawan, droga. And kanina, dyan sa Abad Santos, along tayuman sa kanto, bata, sumakay na naman ng jeep. Broad daylight. Nung isang araw, sa Artel, binubuksan yung kotse. Nawala yung takot ng mga tulonggis. Nagbalikan na naman sila rito sa Maynila. Para bang walang gobyerno hindi mo maintindihan ng tao. Hindi na malaman kung ligtas pa siya sa gabi o ligtas pa siya sa araw. Wala na pinipiling oras. Tay, real talk. Naalala niyo ba, noong panahon ko, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Naalala niyo yan? Naalala niyo ba, ngayon dati, yung gobyernong mabilis kumilos? Naalala niyo yan? Namimiss niyo na ba yun? Then, Tay, mga lolo at lola ko, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli, para uwian na. Gutom na rin ako. Dahil pag umabot ko ng dinner, mag-aabono si Apon. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Aba, bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga ba yan sa inyo? Dapat lang. Pera yun. Tay, nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama na inalagaan ko, inaruga ko, lumaki at lumago ang karera nila sa gobyerno. Ako'y siguro maliit na bahagi lang na nakatulong sa kanila. Anong araw, panay sila papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Nung nasa kabila, kasama si Chihuahua. Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yun? Narinig ko rin eh. Narinig niyo sila may sabi? Yun din ang alam ko. Tanong, gusto niyo marinig ang sagot? Naman. Bakit? Pera niyo. Tanong, gusto niyo malaman ang sagot sa akin mismo galing? Dapat din. Why? Leaders should owe responsibility. Ibig sabihin, ang mga leader, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong mundo, dapat mong panindigan ang bagay na ginawa mo sa iyong mamamayan at hayaan mo ang taong bayan ang humusga kung mali ba yun o tama. Hindi para magturo ka ng daliri at kung sino-sino sisisihin mo.
si ganito, si ganyan, sisi at sisi, except yourself. No. Leaders should stand by of what he did. And that is a fact. And that it should be. Nay, tay, real talk. Matanong ko lang kayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Bay, mali ko kung dalaga pa kayo. Kung di ba sa inyo, may asin pa. Sumobra sa asin na, pwede na maging tuba. Suka. May anak kayo. May apo kayo. May pamilya kayo. Totoo ba? Kapag walang makain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Will. Hindi nyo. Iraraos nyo. Tatawid nyo. Gagawin nyo ang lahat. Totoo ba ang kasabihan ng isang ina o isang ama o isang magulang? Susubo mo na lang. Bibigyan mo ba sa anak mo? Totoo yun? Gagawin nyo ang lahat? No matter what? Iraraos nyo? Hindi lang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay! Tay! Mga lolo't lola, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung nakarang administrasyon na walang iniwan sa akin ito. Why? Bakit pa ako maninisi? We have to move on with our lives. Why? Binoto nyo na akong mayor eh. Unang-una, hiningi ko maging mayor. Hindi nyo naman binigay sa akin yun ng kusa eh. Hiningi ko muna, binigay nyo sa akin, di tangan-tangan ko na lahat ng problema noon. Tama ba rin? Tama. Laki narinig. Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Lahat ng libag, kadugyutan ng Maynila. Saan ka makakita? Sa labas mismo ng City Hall, sa opisina ng mayor, may tae. And I said to myself, how can I govern and how can I ask Santa Cruz people, uy, pwede ba mga taga Santa Cruz, pwede ba makisuyo, linisin nyo yung tapat ng bahay nyo? Isa lang isasagot sa akin ng tao. Yung bakuran mo nga, hindi mo malinis, sa amin pa. That's why, nilinis ko ang Maynila. Inayos ko ang Maynila. In fact, lahat na nangyayaring pagsasaayos sa Maynila, it became a national policy. Kinopya ng DILG, pinatutupad ngayon sa buong Pilipinas. Ginagaya na tayo, umaayos na tayo. Pangalawa, kinausap ko yung mga negosyante. Ano sabi? Bumalik na kayo sa Maynila. Patawarin nyo na ang Maynila. Bakit? Gusto ko maghanap po sila ulit para makapagbigay ng trabaho. In fact, I went further. Kinausap ko McDonald's, Jollibee, Inasal, and so on and so on. Sabi ko, baka naman kung po pwede, mag-hire kayo ng PWD sa senior citizen dyan sa mga restaurant ninyo. Yung mga gusto pang matatanda na kumita ng hanap buhay man lamang. O, pumaya. Nay, tay, yung mga tulongis. Anong ginawa ko? Ano sabi ko sa kanila? Kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Nanay, tatay nyo nga, hindi kayo mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Pero anong ginarantiya ko sa mga taga-Maynila? Ano sabi ko? Pumanatag kayo. Pag ginawa nila ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Dahil hindi ko sila patutulugin hanggat hindi sila nahuhuli at ibigay sa mata ng batas sa loob ng husgado. Ano naging epekto? Our crime rate didn't slide. Crime rate died. Literally died. Virtually, ang mga kriminal na takot sa Maynila. Bakit? Ayaw nang nakukulong ng kriminal. Tandaan niyo yan. I grew up with them. Mas gusto nilang sumasabay ng isahan. Pag nakukulong sila, ayaw nila yung bakit? Maraming bakukang doon. Maraming galis aso doon. Maraming lisa doon. Ayaw na ayaw. Kaya doon sila takot sa atin. Nung inuhuli ko sila at pinananagot ko sa mata ng batas. Lumilipad na tayo. Umaayos na tayo.
biglang boom, bangga, pader, nagkapandemya. Mahulaan ko ba magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino, ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho, walang pitsa, walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? 3 months. Pwede niyong siyasatin. Andiyan naman yan sa internet. 3 months hindi ako umuwi ng bahay. Not a single day. Not a single night. Doon ako natutulog sa sityo. Nag-iisip ako. Ano ang gagawin ko? 2 milyong bibig umaasa sa kanyang gobyerno. Walang nasirang matakbuhan kahit kamag-anak nila. Bakit? It's a pandemic problem. It's everyone's problem. Ang tanging masasandalan ng tao ay gobyerno. Ito naman, at least ako sa Herrera, sa Oroqueta, sa Tayuman, sa Avenida Rizal, makapaglalakad ako ng matangos ang ilong ko. At kayo na mga nangabuhay dito, kayo, testigo kayong buhay. Kaya natin sabihin, sa Maynila, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pantay-pantay. Mayaman, middle class, mahirap. Bawat pamilya may food box. Hindi pa ka nauubos yung isang food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama mali? Nakatawid tayo? Nakaraos tayo? Nay, tay. Siyasatin ninyo. Ito'y ikinatampo sa akin ng mga Metro Manila Mayor. Bakit? Tanging Maynila lang ang nakabili ng sarili niyang bakuna